Let's move on. Ano lang take home natin ng mga nakaraang Sundays? Prayer. Anong take home natin? Ano yung mga natutunan natin? Sige po. Konting review. May natutunan po ba tayo? What is prayer? O, kahit dalawa lang. What is prayer? Tanong yung katabi mo. What is prayer? Okay. Tanong yung katabi mo. Tanong mo. Ano ang pananalangin? Ano ang pagdadasal? Ano daw? Ha? Ha? Ganun sagot sa inyo? Ano daw? Communication with God? Ano pa? Oh, tama. Yun na nga, hindi ko intindihan eh. So, ang dami nating dinaanan about prayer. Ang conclusion lang natin, prayer is very, 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 very important. Hindi pwedeng hindi ka mag-pray. Prayer is spiritual breathing. Pag hindi ka huminga, mamamatay ka. So, pag di ka nag-pray, Kristiyano ka, you will be dead soon. Spiritually dead ka. Okay? When you pray, you become strong. When you don't pray, you become weak. So, a prayerful Christian is a powerful Christian. Pag di ka nagpipray, manghihina ka. And then last Sunday, ang topic natin is prayer can change anyone. Yung taong pinagpipray mo, yung circumstances, at yung ending natin yung sarili mo. So doon tayo nag-landing, doon tayo mag-take off ngayon. Let's bow our head and we'll pray. Panginoon, salamat pong muli nandito kami sa loob ng isang linggo na maraming mga laban, struggle sa buhay, Panginoon. And yet, you had been faithful to us. You never leave us nor forsake us. And today, Lord, as we study your word, itong last part ng aming theme about prayer, Lord, continue to implant this in our mind, heart, and spirit. Na hindi lang ito another knowledge and information, but this will bring transformation into our lives, lalo in the area of prayer. Hayaan mo, Panginoon, na matapos itong topic na to, talagang naging prayerful kami, Panginoon. Nakita namin at nararanasan namin yung kapangyarihan ng pananalangin na ito ay hindi lamang tsambahan. Kung may hiningi kami kay Lord, nangyari, minsan hindi nangyari. Lord, ito'y totoo. This is a powerful exercise and discipline in our Christian life. Kaya Lord, I pray, as we listen, let your Spirit move, let your anointing flow and surround us, Lord, with your warring angels. Cover us with your blood sa lugar na to at encapsulate us in your presence. Thank you, Lord, for blessing your word and your servant. This we ask, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang ayan. Inuli natin yung pag ikaw nagpipray, ikaw din ay nagbabago. Pero in reality, most of the time, in prayer, baguhin ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo, problema mo, circumstances mo, o yung taong pinagdadasal mo, asawa mo, anak mo, katrabaho mo, kapitbahay mo, ikaw muna ang babaguhin ng Diyos. Kunyari, pinagpipray mo, makapag-asawa ka. Sino nagpipray dito makapag-asawa? Jowa muna, asawa agad din. Bilis naman. Sino hindi mo naman tataas na kamay dito sigurado. Okay, tatanungin ko pa rin kayo, sino nagpe-pray dito ng jowa? Kung hindi kayo magtataas na kamay, okay lang naman. Kaya lang, malay nyo, pagtaas ng kamay nyo, may makakita, uy, naghahanap pala siya. Taas ang kamay. Wala. Andyan sa likod, nakikita ka, malay mo, yan na pala. Nagbago isip, sige na nga. Taas tuloy. Okay, let's say, nagpe-pray ka ng jowa. Pero, sarili mo ngang kwarto, di mo malinis, sarili mong gamit, damit, di mo malabhan, sarili mong buhay, di mo maayos, sarili mong oras, hindi mo mailagay sa tama, magdadagdag ka pa ng isang tao sa buhay mo, naguguluhin mo buhay niya.
Kung nagpipray ka ng mapapangasawa, magiging jowa, pero hindi ka naman handa para doon, sa palagay ko, hindi bibigay ni Lord yun. Sa palagay ko, ang gagawin ni Lord, aayusin mo na buhay mo, babaguhin ka muna, para pag dumating yung taong ibibigay ni Lord sa'yo, ready ka na, para hindi sayang ang sagot ni Lord sa'yo. Binigyan ka. Hindi ka handang tumanggap ng blessing na jowa. Dahil ganyan ka, di mawawala lang din. Masasaktan ka pa. Tingnan mo yung katabi mo, kung single yan. Di ba? You're not ready for the blessing. Ayaw mo mapakialaman. Gusto mo, buhay mo. Ngayon, pag may jowa ka na, may magtatanong sa'yo, where na you? Where na ka? Ha? Where na ba ka? Where kalabaw? Ang daming pakialam. Nagpe-pray ka, magbago yung asawa mo. Pag nagbago yung asawa mo, ikaw hindi nagbago, ano mangyayari? Ulit, ikot. Kaya kadalasan, bago baguhin ni Lord yung taong pinagdadasal mo o yung circumstances ng buhay mo, ikaw muna ang dapat magbago. Ikaw muna ang babaguhin sa pagdadasal mo. Kaya nga sabi natin last week, when you pray, nagbababad ka sa presensya ni Lord, yung utak ni Lord, yung karakter ni Lord, natatransfer sa'yo. So nagbabago buhay mo. Pag lagi kang nagpipray, babad ka sa prayer, kadalasan, hindi nagbago yung taong pinagdadasal mo, yung circumstances hindi nagbago, pero yung utak mo, yung pananaw mo nagbago. Pagdating mo doon sa ganun pa rin tao at ganun pa rin circumstances, tanggap mo na. Hindi ka na angal ng angal. Hindi ka na namang problema. Bakit? Ikaw ang nagbago, hindi sila. So pag ikaw pala nagbago, sinong nawala ng problema? Sino? Ikaw na nag-pray. Yung problema mo nawala sa taong yon, sa circumstances, hindi, nandun pa rin. Pero yung tingin mo sa circumstances, iba na. Positibo ka na. Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, yun lang naman pala eh. Ikaw pala ang dapat magbago. Nakaka-prostrate pag lagi mong dinidemand yung pagbabago ng ibang tao bago ka magbago. Frustrating yun. Magbago ka. Alala ko sa Facebook eh. May nagtanong na preacher, sabi niya, sino gusto ng pagbabago? Lahat nagtaas ng kamay. Then, pangalawang tanong, sabi niya, sino ang gusto magbago? Walang nagtaas ng kamay. Ang pagbabago, sabihin mo sa katabi mo, sa'yo magsisimula. Turo mo, sa'yo. Ikaw. Hindi ko sino-sino hinihintay mo magbago. Hindi asawa mo, hindi anak mo, hindi katrabaho mo, hindi kapitbahay mo. Hindi jowa mo, ikaw muna. Pag nagbago ka, yung tingin mo sa iba, nagbago din. Nagbago sila, hindi pa. Malamang banda dyan. Pero ang unang nagbago, ikaw. So positibo ka sa buhay mo, masaya ka. Sila malungkot, ikaw masaya. Kaya bago ka manghingi ng prayer kay Lord, ng sagot sa prayer mo, siguraduhin mo handa kang tumanggap nito. Dahil kung hindi ka tumanggap, hindi nagbago utak puso mo, lalagpas lang sa iyo yung sagot sa dasal mo. Nakailang jowa ka na, hindi ka pa rin nagtagumpay. Tapos sinasabi mo, ganun kasi sila eh. Ugali nila yan eh. Ayoko sa kanila kasi hindi sila nagbabago. Magtanong ka, baka ikaw ang may problema. Away kayo na away mag-asawa. Turo ka ng turo sa kanya. Umarap ka kaya sa salamin, baka ikaw ang may problema. Sabi mo sa katabi mo, salamin ang katapat. Salamin. Mahiwagang salamin. So, ang binabago ng Diyos sa pagdadasal, una, yung nagdadasal. Bago yung pinagdadasal niya. Kaya yung mga taong nagdadasal at umaasang mabago yung pinagdadasal niya at hindi nagbabago, nagagalit yun, napapagod yun, tumitigil magdasal yun. Ang hindi niya nalalaman at napapansin, siya dapat ang unang magbago. Siya na nagdadasal. Ikaw na nagdadasal. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mahiya. Ikaw pala eh.
Sabihin mo sa sarili mo, ako pala eh. Me, myself, and I. Ikaw muna ang dapat magbago. Now let's proceed to prayer life and life of prayer. May dalawa pong klase ng pananalangin. Lagi sinasabi ito ng mga preacher, yung prayer life mo, ayusin mo, ingatan mo. Ano sa Tagalog yung prayer life? Ano naman ang kaibahan ng life of prayer? So, ito po ay dalawang klase ng pananalangin sa ibang explanation na ituro ko na to before. Ito yung wide prayer and deep prayer. Yung deep praying, ito yung prayer life. Okay? Ano ito? Ito yung covenant mo at commitment mo kay God na mag-pray sa specific time, in a specific place, every day. Okay? May usapan kayo ni Lord na ganitong oras, ganitong lugar tayo magtatagpo. Sa iba, bagamat sa iba hindi sanay, kung ang bahay niyo talaga ay walang kwarto, yung iba sa CR nagpipray. Nandun ba si Lord? Yes. Walang problema doon. Kaya nga lang, pag umaga at papasok sa trabaho, 10 kayo, tapos nandun ka, sigurado, late lahat. Ngayon, ang pagpipray ay ginagamitan ng common sense. Yung iba naman, na mga kakilala ko, pupunta lang sa isang sulok dahil walang, lalo doon sa mga dormitory nila, panay Christian sila, magtatanong po ng kumot, yuyuko doon sa isang gilid, magpipray. Okay? Kung may kwarto kayo, mas maganda doon kayo mag-pray. Dahil sabi ni Jesus, when you pray, you go inside your room. Dalawa meaning nun. Literal na room o sa loob ng puso mo. Sa India, lahat ng bahay sa India, meron tinatawag na puja room. Mga Hindu and Buddhist yung mga nakatira doon, pero they know that prayer is very important. Pag tayo ng bahay, merong maliit na room dito na doon sila nagdadasal. Ewan ko sa mga Christian, nagtayo na ba kayo ng bahay at merong prayer room? Buti pa yung mga Hindus, meron. Kung kayo papatayo ng bahay, siguraduhin nyo, mula ngayon, may prayer room. Dahil ang pagpipray ay napakabanal na trabaho na hindi ka dapat na-istorbo during magpipray. What if wala kang prayer room, nasa CR ka, biglang 10 yung kakatok, di ka, Lord, time out. Time first, Lord. May magsi-CR O kaya nakayuko ka doon, nakabalot ka ng kumot, biglang mayroong mga insensitive na kasama ka sa ano, uy, ano ka ba? Hindi pa Halloween, bakit ka nakaputing kumot dyan? Diba, biglang istorbo, pero kung may kwarto ka, at nakalagay doon, don't disturb, sarap mag-pray doon. Sarap mag-pray nun. Kaya, sana matutunan ng mga Christian yung ginagawa ng mga Hindu when they build a house, kasama sa plano yung lugar para magdasal. So ito ngayon, ang deep praying or prayer life, meron kayong covenant, a binding agreement, commitment, pangako kay Lord, na kahit anong mangyari, pagising ko sa umaga, ako ito ganito. Pagising ko sa umaga, kape at tinapay, dasal, devotion. Kasi merong iba, kape at rosaryo Alam niyo yan? Tumatawa kayo. Si Father nag-pray. Rosaryo, kape. Kape at rosaryo, yun. Hindi pa rin nila nag-gets. Ako, kape at tinapay. So, kape, tinapay, para dilat ang aking diwa, and then basa ng Bible, pray. Diretso na yun. So, yun yung lagi kong ginagawa everyday. Meron akong agreement, meron akong commitment kay Lord na hindi ito pwedeng mabago. To the point na mga unang panahon, ina-announce ko dito sa pulpit. May mga miyembro ang mabait na umaga pa lang kumakatok na ng bahay. Umaga pa lang, tumatawag na kay Sister Jerin, nagpapakounsel at pupuntahan namin. In-announce ko dito, walang gagalaw ng aking umaga hanggang 1:00 ng tanghali, hapon. Don't, sabi ni Presidente Biden, don't touch. Huwag niyo gagalawin yung umaga ko hanggang 1:00. Dahil yan yung prayer time ko.
Sumunod naman sila. Wala naman na. Kasi pag meron pang gumawa, pinapahabulan namin sa aso. Joke lang. Wala nang gumawa. So, ayoko na i-istorbo yung oras na yan. That is my prayer time. Yun yung deep praying ko, yun yung commitment ko kay Lord. Ito yung tinatawag nating date with the Lord in the secret place. It is holy hour, it is tryst, specially separated unto God for God's use only. Huwag na huwag mong gagalawin yung prayer time mo at ibibigay mo sa tao. Hayaan mo yung taong mag-antay. Masanay silang mag-antay. Ang sa Diyos, ibigay sa Diyos. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Tinanong ni Jesus yung mga tao, kaninong muka ang nasa perang ito? Sabi ng mga tao, kay Caesar. Kasi tinatanong kung dapat ba siyang magbayad ng tax. Sabi nila, kay Caesar. So sabi niya, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar. At ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ang umaga, ang unang oras sa umaga, para sa Diyos. Ngayon, kung ikaw nagmamadali dahil may pasok ka sa trabaho, may pasok ka sa eskwelahan, you find a time, doon ka magpe-pray. Kasi, kung gagawin mo sa umaga dahil may pasok ka, quickie, hindi nakukuha si Lord sa quickie. Hindi siya nakukuha sa mga ganong-ganong klaseng dasal na mababaw. Hindi yung deep praying. Ang deep praying, isang oras ang pinaka-minimum. Okay? Sa Bible kasi, kung tatanungin nyo, ilang oras ba talaga dapat mag-pray? Si Moses nag-pray ng 40 days. 2 ulit. So ilang days? 80 days. Kaya mo yan? May business ka, may trabaho ka, may pasok ka. Not possible. Jesus, nag-prayer and fasting din siya. 40 days. Si Daniel, nag-pray 21 days. Prayer and fasting, 21 days. Si Esther, yung pinag-aralan natin nung nakaraang Sunday, nag-pray ilang araw? 3 days. Yung mga disciples sa upper room, sa Acts chapter 1, chapter 2, ilang araw nag-pray? Kalimutan nyo agad, 10 days. Straight. So, may 10 days, may 21 days, may 3 days, may 40 days, may 80 days. Kaya ba natin yun? Oo, hindi na tayo magtatrabaho. Nakaload ka na lang maghapon. Pray, 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 then the chicken will come. Sabi nga nung Koreanong boss ni Maki noon. So, pwede ba yun? Sa Bible, maraming maximum na prayer time, pero ang minimum ito. Matthew 26, 40 to 41. Nagpipray si Jesus sa Garden of Gethsemane, malapit na siyang hulihin pagkanulo ni Judas. Sabi dito, He came to His disciples and found them sleeping. Habang siya ay nagpipray, yung mga disciple niya tulog. Parang prayer meeting lang. Ang tagal mag-pray doon isa. Yung isa na humihilik na. Tumutulo pa yung ano. Akala luha, laway pala. So, sa sobrang lalim ng kanyang pagdadasal, nakatulog. Eto, nagpipray si Jesus, yung mga disciple, tulog. And He said to Peter, so could you not watch with me 1 hour? Hindi nyo ba kayang magdasal o sumabay man lang sa akin 1 oras? So sa Bible may 21 days, may 3 days, pero ang pinaka-minimum time of praying is 1 hour. Yung isang tabi mo, 1 oras. Mag-scroll ka nga lang isang araw eh. Manood ka, isang series ng Netflix. Pero pag nag-pray ka, 1 minuto, thank you Lord, bless us in Jesus' name. Amen. Kaya walang nangyayari sa buhay mo eh. Quickie. So ang sabi ng Bible, 1 hour is the minimum time to pray. Minimum. Kung gusto mong 21 days, bahala ka sa buhay mo. Pero the minimum is 1 hour. So paano yun? Sa mga baguhan, paano yun? Napag-pray ko na buong mundo. Pagtingin ko sa rilo, 5 minutes. Lord, bless the Philippines. Bless the whole world in Jesus' name. Bless my cat, bless my dog, my goldfish and everything. Parang prayer ng bata, di ba? Naikot mo na lahat, pero 5 minutes pa rin. Ang prayer na totoo, may listahan ka, Monday, Tuesday, Wednesday, may listahan ka. Aside sa regular prayer mo, for family, for business, sa trabaho mo, for the church, for pastor, and family, so may regular ka yan. Tapos meron ka pang iba. And then, isa-isahin mo yun.
Ako yung pinagpipray kong mga pangalan. Aside sa buong Juhia, may mga specific name ako. Doon pa lang sa specific name, maabot na ako ng 30 minutes to 1 hour sa specific name na pinagpipray ko. Yung problema nila, babanggitin ko kay Lord, Lord, may problema si ganito ngayon. Si ganito, ganyan, may sakit. Si ganito, si ganyan. Doon pa lang 30 minutes na yon. So, when you pray, be specific. Ano yung gusto mong hingin kay Lord? Dahil pag si Lord nagtanong sa bulag, no, ano gusto mong mangyari sa'yo? Sabi ni Jesus sa bulag, alam niyo naman bulag. Pero gusto ni Lord marinig sa'yo kung ano yung gusto mo. So when you pray, be specific. So, 1 hour. Sabi mo sa katabi mo, 1 hour. So ngayon, bukas pag nag-pray kayo, orasan nyo. Uy, wala pang isang oras. Pikit ulit, pikit ulit. Hindi ganon. Ang tunay na nagmamahal, hindi nagbibilang ng oras. Ang ugat ng dasal ay pagmamahal na gusto mong makausap yung mahal mo, ang Diyos. Pag ang tao ayaw mo kausap, isang minuto na babanas ka na. Diba? Sina na naman yan. Yan mo, shut down mo yung cellphone mo, kunyari, lobat ka. Inaibibisit ka dun eh. Pero pag yung kausap mo, gusto mo, ay naku naman, kahit 2 araw kayo mag-usap, walang tulugan. Para kayong mga nakasyabu. Diba? Tuloy lang. Pag mahal mo si Lord, di mo inoorasan. Kasi pag mahal mo, kausap mo, mahal mo, tumatagal yung usapan niyo na hindi mo namamalayan. Kaya lang natin sinasabi yung 1 oras dahil patunayan mo, mahal mo nga si Lord. Kaysa sa kausap mong tao. Yung tao, tagal nyo na nag-uusap, 3 oras na, nag-enjoy ka pa eh. Bakit si Lord di mo magawa? Amen? So 1 hour. Sabi mo, 1 hour. So, pray with me 1 hour, watch and pray that you may not enter into temptation. This kind of prayer, 1 hour prayer, it will drive you away from temptation. Sabi nga nung iba, one apple a day keeps the doctors away. 1 hour prayer a day keep the demons away. Sabi mo sa katabi mo, pag ikaw nag-pray na 1 oras, ang demonyo lumalayo sa iyo. Dahil hindi ka na weak Christian, powerful Christian ka na. A prayerful Christian is a powerful Christian. Hindi nag-a-attempt ang demonyo na banatan yung Kristiyanong malakas, bugbog siya doon, kawawa siya doon. Pero yung mga weaklings, yung mga tamad mag-pray, tamad mag-devotion, yung mahihinang Kristiyano, yung mahihinang nilalang, yan, pinag-uumpok-umpukan ng mga demonyo at demonyito yan. Tingnan mo katabi mo. Pag nag-pray ka, hindi ka kaya ng diablo. 1 hour prayer a day drive the demons away. Kung 1 apple a day drives the doctors away, ang 1 hour prayer drives the demon away. So, ganyan na. So, when you pray, you will not enter into temptation. Hindi ka malalaglag sa tukso. Matibay ka eh. Pero pag di ka nagpipray, maya-maya, laglag ka sa kasalanan. Bangon uli, laglag, bangon, laglag, bangon, laglag. Bakit? Tamad mong mag-pray. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Yung laman na yan, mahina yan, pahamak yan. Kaya you need to pray. So, deep praying is araw-araw, naka-schedule yan. Ganitong oras, ganitong lugar. Deep praying ang tawag doon, prayer life. Pero merong wide praying, life of prayer. Ito yung continuous connection with God throughout the whole day. You think and talk to Him always. Whispering words of prayers, praise, worship, anytime, anywhere. Itong whole day prayer na to, hindi ito yung hingi ka ng hingi. Ang prayer ay hindi lang paghihingi ng kung ano-ano kay Lord. Nasubukan nyo nang makausap yung asawa nyo, magulang nyo, na tuwing kakausapin nyo, mahihingiin kayo. Subukan nyo yan. Lalapit kayo sa asawa nyo at sasabihin nyo, darling, ang ganda-ganda mo ngayon. Ang pogi-pogi mo ngayon. Pahingi nga ng pang-shopping. Pag-uusap lang kayo tuwing mahihingiin ka. Anong gagawin ng asawa mo? Anak ka, hindi ka makausap ng maayos ng magulang mo, pero tuwing hihingi ka ng pera, ang bait-bait mo.
So, anong gagawin ng magulang mo? Ang tawag diyan, mga manghut-hut. Di ba? Give me, give me, give me, give me. Si Lord, ayaw niya ng ganon. Ang prayer na wide o life of prayer, Lord, may problema ako. Oh Lord, masaya ako. Lord, tingnan mo Lord. Yung gano'n, yung talagang alam mo, nandyan siya kasama mo. Hindi ka lang nakikipag-usap sa hangin. Alam mo, nandyan siya, sa puso mo nakatira. Bakit tayo nakayuko pag nagpe-pray? Lord, nandiyan ka sa heart ko, di ba? Yeah? Nakaganon tayo. Kasi alam natin, nandito siya eh. So when you go out through your days, kinakausap mo siya, anything that you experience, traffic naman, Lord. Gawa mo naman ang paraan. Hingi pa rin yun. Pero at least, kinakausap mo siya, o kaya may nakita kang maganda na pwedeng ipagpasalamat kay Lord, you thank Him. So, ang wide praying is a life of prayer. Sabi ng Thessalonians 5:16-18, rejoice always. Pray without ceasing. Alam nyo, ang isa sa pinaka-importanting discipline ng Kristyanismo ay yung pananalangin. Sinabi ni Jesus kanina, when you pray 1 hour, you will not fall into temptation. Ito naman, when you pray without ceasing, continuously, you will rejoice always. Yung mga masusungit at mga pangit, yung mga masusungit, hindi makapag-rejoice, kulang sa dasal yan. Tingnan mo yung mga mukha na katabi mo. Pag lagi na kasi mangot, laging galit, hindi masaya, kulang sa dasal. Pero sabi dito, when you pray without ceasing, you will rejoice always. You will give thanks in all circumstances. Ang taong mapagpasalamat at masayahin, prayerful. Ang taong hindi prayerful, masungit, lagi nakasimangot, sambako lang mukha, at hindi makapagpasalamat. Lalo na pag hindi magaganda yung nangyayari. Ang sabi dito, pangit o magandang nangyayari, in all circumstances, give thanks. Ang taong prayerful, mapagpasalamat din at masayahin din. Pero ang taong tamad magdasal, masungit na, maangal pa. Alam na this. Sabi na nakaupo, kaya pala. Huwag ko na sabihin sa kanya, para sa iyo ito. Colossians, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Colossians 4:2-3, continue steadfastly in prayer, being watchful in it, with thanksgiving. At the same time, pray for us also. So, tuloy-tuloy na pagdadasal, pwede pala yun. Nagdasal ka na sa umaga, then the whole day, may mga hirit, sundot, dasal ka pa, pakikipag-usap kay Lord. Ganito dapat ang buhay Kristiyano. Luke 18:1, men ought to pray always and do not lose heart. Dapat lagi tayong nananalangin. Okay? Sabi mo sa katabi mo, dapat lagi. May deep, may wide. May prayer life, may life of prayer. So, dalawa yan. Kung gusto nating mag-improve sa buhay Kristiyano, dalawa yan. Now, let's go to the prayer that God answers. Ano naman yung dasal na sinasagot ng Diyos? Matthew 7:11. 7:11. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children. Kayo na mga tatay sa lupa, pag humingi ang iyong anak, sabi doon sa verse 9-10, ng tinapay, hindi nyo binibigyan ng bato. Isda, hindi nyo binibigyan ng ahas. Kung ano hinihingi ng anak nyo, binibigay nyo. Na bagamat evil kayo, makasalanan kayo. How much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him? Lalo na ang tatay natin sa langit. Kung kayo na sa lupa, sinner kayo, nagbibigay kayo ng magandang bagay sa mga anak nyo, how much more yung tatay natin sa langit? Kung anong hingin mo, ibibigay sa iyo. Bakit tatay? Kasi ang requirement sa pagdadasal na sinasagot ng Diyos, kailangan anak ka. Okay? Kaya ngayon dasal, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. So ang sinasagot lang ng Diyos na nagdadasal sa Kanya, number 1, anak niya. Pag hindi ka anak ng Diyos, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Ang pinakikinggan lang ng Diyos na dasal ng isang unbeliever ay yung sinner's prayer. Nagsisisi, tumatanggap. Yun lang.
Aside from that, wala na. Pag ikaw ang believer, lumapit ka kay Lord, nag-ABC ka, Lord, amin kung makasalanan ako, tinatanggap kita sa puso ko, yun. Sagot ka ni Lord. Pero kung hihingi ka ng anumang bagay sa Diyos na hindi ka naman anak, wala kang matatanggap dahil hindi ka anak. Ang sinasagot lang ng Diyos ay yung anak niya. May anak ba ang Diyos dito? Kasi nga kami ng mga anak ng Diyos. Yan. Sino yung anak ng Diyos? Yung tumanggap sa Kanya, nanampalataya sa Kanyang pangalan, binigay niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Isa lang ang tunay na anak ng Diyos, si Jesus lang, pero lahat ng tumanggap kay Jesus, nagiging anak din ng Diyos. Hindi relihiyon, hindi grupo, hindi sekta. Kahit relihiyoso ka pa, pero wala si Jesus sa puso mo, hindi ka anak ng Diyos. Paliwanag? So ano ang dasal na sasagutin ng Diyos? Yung dasal ng mga anak niya. Pangalawa, John 14:13-14. Whatever you ask in my name, this I will do, sabi ni Jesus. Ang dasal na pinakikinggan ng Diyos sa langit ay yung dasal na hiningi sa pangalan ni Jesus. Whatever you ask in my name, I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Eh kung nagdasal ka kay Santa Clara, Pinong-Pino, o sa pangalan ni Saint Peregrine Burabura, o ni Father Pio, o sa pangalan ni Pedro, ni Juan, o pangalan ni Pastor Berhel, in Jesus' name. Dalawa, no? Lord, nagdadasal ako sa pangalan ni Pastor Berhel, sigurado, impyerno ka pupunta. Walang pangalang binigay sa silong ng langit para tayo maligtas at para sagutin yung dasal natin. Jesus lang. Jesus lang. Pag ikaw nagdasal, binanggit mo ibang pangalan, X yan sa langit, hindi yan tatanggapin. Sa bangko sa langit, isang pirma lang ang pinakikinggan at tinitingnan, pirma ng anak ng Diyos, Jesus. Kolorom yung cheque mo. Pag humingi ka sa langit ng anumang blessing at ang pirma ay Saint Peter. Parang ano yan, ipunirarya yan eh. Diba? Saint Peter, ano pa? Saint Joseph. Santa Ana, Santa Claus. Maliwanag ang Bible, mga kapatid. Wag tayong magpaloko sa mga nagtuturong relihiyon na yan na kahit kaninong pangalan pwede kang magdasal o humingi ng tulong. Dahil mas marami ka daw hinihingi ng tulong, mas sigurado ka raw malaking kalokohan at kabubuhan yan. Mauubos ang oras mo kapupunta kung kani-kanino, samantalang isa lang naman ang pinaka-big boss ng lahat, si Jesus lang. Bakit pa ako pupunta dito sa mga pipitsuging tauhan na to at mga gawa-gawa lang nila? Eh kung kaya ko namang lumapit sa pinakamataas. Direct na ako kay Jesus. Walang ikot-ikot. Walang red tape. Jesus lang, Bible lang. Amen? Direkta tayo kay Jesus. Dahil anumang hingi natin sa pangalan ni Jesus, sinasagot ng Diyos Ama. Maliwanag. Kasi sa India, ganito rin yung paniniwala. All roads leads to heaven. All gods leads to heaven. Ngayon, lahat ng gods pwede mong dasalan. Mas marami kang God sa altar, mas sigurado ka daw. Kaya pag nag-preach kami doon sa India, sinasabi namin, sige, mag-pray ka sa God mo. Pag walang nangyari, tanggalin mo yan. Pray ka kay Jesus. At pag napatunayan mo si Jesus lang ang makapangyarihang Diyos, tanggalin mo na lahat yan. Dito ka na mag-worship. Maliwanag ang Bible, Jesus lang ang pinakikinggan sa langit. Amen? Amen. Huwag na huwag niyong gagamitin pangalan ni Pastor Berhel. Walang sagot, devotion pa, abutin niyo. Maliwanag. Parang hindi maliwanag. So, ang dasal na may sagot, anak ng Diyos, at sa pangalan ng anak ng Diyos na si Jesus, dapat hinihingi. Kaya nga sa dulo, we ask this in Jesus' name, Amen. Kaya huwag niyo kakalimutan, when you pray, in Jesus' name, Amen. Kasi pag walang in Jesus' name, nag-aantay ang langit. Kanino kaya yan? Kaninong pirma yan?
Walang in Jesus name, nakalimutan. Kaya nagulat ka, tagal naman. Walang pirma yung cheque mo eh. Walang pirma yung cheque mo sa langit. Walang in Jesus name, amen. Siguraduhin nyo, in Jesus name, amen. Pangatlo, ang dasal na may sagot ay dasal ng mga matitinong anak ng Diyos. Hindi lang porke anak ka, okay na, walwal ka naman. Wala din. Okay? 1 Peter 3:12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. Ang mata at tenga ng Diyos ay bukas sa mga anak niyang matuwid. Pag nagdasal sila, may sagot at pinakikinggan. Pero, but the face of the Lord is against those who do evil. Yes, anak ka ng Diyos. Yes, nagpe-pray ka in Jesus name. Ang galing-galing mo at ang lakas pa. In Jesus name! Kaya lang, walwal buhay mo. Hindi ka namumuhay ng matuwid. Marami kang sablay at alam mo, pero hindi mo inaayos. So yung prayer mo, hanggang kisame lang. Pag dumaan ng butiki at napakan yung laglag na. Hindi nakarating ng langit. Righteous. John 9:31. We know that God does not listen to sinners. So ito na nga. Pag hindi ka anak ng Diyos, sinner ka. O anak ka ng Diyos pero walwal ka. He listened to the godly person who does His will. Nakikinig lang ang Diyos sa mga banal, matitinong tao at sumusunod sa kalooban niya. Proverbs 15:29. The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Ang Diyos hindi nakikinig sa mga unbelievers, sa mga masasama, pero pinakikinggan niya ang matitinong anak niya. Kung ikaw anak ng Diyos, hindi ka matino, hindi ka rin pakikinggan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, magpakatino ka na. Sabi mo sa sarili mo, papakatino na ako. Para lahat ng prayer ko, sure one. Sagot. Nung prayer meeting, si Brother Rowell, na mga problema. Talaga, naalagari niya yung ano eh. Biglang lumapit, ayun pala, may papers na hindi dumadating, paalis siya, papunta ang Burod. Pinag-pray namin on the dot, bago kami mag-closing prayer. Pagkatapos ng closing prayer namin, sagot agad. Bilis. Lilipad niya mamaya konti. Yan. Ano pa? Those who obey His words. Sinasagot ng Diyos yung mga dasal ng mga sumusunod sa Kanyang salita. Kasi ang sabi niya sa Bible, tawag ka ng tawag sa pangalan ko, pero hindi ka naman sumusunod. Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, 22 hanggang 23, kundi yun lamang sumusunod. John 15:7, if you remain in me, and my words remain in you, kung kayo mananatili sa akin, at yung salita ko mananatili sa inyo at susundin nyo, yan ang ibig sabihin yan. Hingin nyo whatever you wish and it will be done for you. Hingin mo anuman. Okay? Gusto mo bahay lupa? Gusto mo ng maraming members sa Bible studies? Gusto mo ng ganito, ganyan? Basta ayon sa kalooban ng Diyos, makukuha mo yan kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos. 1 John 3:22. Whatever we ask, if we receive, we will receive from Him because we keep or we obey His commandments and do what pleases Him. Kung tayo masunurin sa salita ng Diyos, alam niyo, ang dami nating dapat sundin. Utos sa pag-church, utos sa pagtatrabaho, ninegosyo, sa pamilya, sa mag-asawa, sa anak, sa magulang, ang dami. Pag yan nasunod mo, sabi dito, hingin mo kahit ano, name it. Blank check, meron ka. Ilagay mo kung anong gusto mo. May pirma ni Jesus. Sabi dito, ask whatever you wish, it will be done for you. Kailangan masunurin ka sa salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, masunurin ako. Ngayon, paano mo masusunod? 1 John 5:14-15. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hear us. Pag binabasa mo ang salita ng Diyos, sinusunod mo, alam mo din kung anong kalooban ng Diyos.
Kung yung pinagdadasal mo, alam mo na yun mismo ay kalooban ng Diyos, sigurado ka at alam mo na matatanggap mo yung sagot sa dasal mo yan. If we know that He hear us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Pag yung pinagdadasal mo ayon sa kalooban ng Diyos, sigurado may sagot yan. Okay? Kaya hindi lang, anak na ako ng Diyos, dadasal na ako, hindi. Kailangan matino ka. Kailangan in Jesus' name. Kailangan sumusunod ka sa salita ng Diyos. Kailangan alam mo yung kalooban ng Diyos. And you will not pray against the will of God. You will pray according to the will of God. And then when you pray according to the will of God, according to the Word of God, you can pray with faith. Kasi ang faith galing sa salita ng Diyos. Narinig mo, nabasa mo. So may faith ka, totoo to. Pag hiningi ko to kay Lord, sasagutin niya ako dito. So ang sabi ng Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you receive it and it will be yours. Yes, okay na, righteous ka na. Okay na, in Jesus' name hinihingi mo. Alam mo na yung will of God. Alam mo na yung Word of God, sinusunod mo. Now, what's next? Pag nag-pray ka, maniwala ka na yung pinagdadasal mo, na ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, may sagot yan. Tumagal man yan na ilang araw, linggo, buwan o taon, sigurado sasagutin ng Diyos yan dahil kalooban niya yan. Kalooban ba ng Diyos na gumaling ka pag may sakit ka? Yes, nakasulat sa Bible yon, Isaiah 53:5, by the stripe of Jesus you are healed. Kalooban ba ni Lord na yung mahirap maging mayaman ng mga anak niya? Yes, si Jesus na mayaman, naging mahirap para ikaw na mahirap maging mayaman. Kalooban ba ni Lord yung mga depressed, mawala yung depression, yung mga may anxiety, magkaroon ng kapayapaan? Kalooban ba ni Lord? Yes, nakasulat dyan sa Bible. When you pray with thanksgiving, the peace of God will fill your heart and mind in Christ Jesus. So, kung alam mo yan, pag nag-pray ka ng mga bagay-bagay na alam mo kalooban ni Lord, huwag kang magduda. O kalooban ba ni Lord, magkaroon ka ng jowa at magkaroon ka ng asawa? Medyo, tika lang Lord. Parang hindi ako sure doon na. Kalooban ba ni Lord na pagpalain yung business mo? Yes. Kalooban ba ni Lord na magkaroon ka ng pinagkakakitaan? Yes. So, kalooban ni Lord na may ayos ang pamilya mo? Yes. Oh. So, when you pray, believe. Dahil pag hindi ka naniwala, wala kang mapapala. You need to believe. Lord, naniniwala ako sa prayer na to, sasagutin ko. Gaano man katagal, I will wait. And while I'm waiting, I will worship. Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Pag ikaw nagdasal, maniwala ka. Dahil ang taong walang paniniwala, hindi natutuwa ang Diyos. Hindi na i-impress ang Diyos sa mga taong paduda-duda. When you pray, kaya nga, lagi yung sinasabi noon pa, ang currency sa heaven ay faith. Bumibili kami ng kotse nang walang pera. Bumibili kami ng bahay nang walang pera. Nagbabiyahe kami nang walang, pag sinabi kong walang pera, yung sapat. Okay? Yung sapat. Kasi, kagaya kagabi, pinuntahan namin yung lote na kinikwento ko na balak nating magkaroon ng sariling lupa. Ang lote ay 15 million, almost. So tinignan namin kagabi, ang mga alas 11 yun, nandun kami. Sabi ko yan, kung kalooban ni Lord yan, ibibigay sa atin ni Lord yan. Kung 15 million na yan. Tapos yung pledge natin dito sa lupa, meron tayong 200,000. So konti na lang ang kulang. Diba? 14,800,000. Tama ba? Kung marunong ako sa math, so, konti na lang. Pero kung gusto ni Lord yan, God will make a way. Yes. Kaya niya yan. So, pag may faith ka, walang imposible sa Diyos. Nakabili kami ng bahay. Within 5 years, nabayaran namin. Nakabili kami ng kotse. Within 2 years, 3 years, fully paid. So, marami kaming mga himala na naranasan because of faith. When you pray, you believe, and then you will receive. Pag nag-pray ka na walang faith, anong mangyayari? James 1:6, verse 6 to 8.
But let him ask in faith with no doubting. Humingi ka ng walang pagdududa, bagkos naniniwala ka. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Ang taong nagdadasal ng paduda-duda, alam niyo yung mga taong imo, they decide based on their emotion and situation. And their faith is based on emotion and situation. Ang taas ng faith mo ngayon, may nangyaring problema, lagpak yung faith mo ngayon. Ang sabi dito, that person will not receive anything from God. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Kaya I encourage you, stick to what God had told you. Sinabi niya, bibigay niya to, ito yung kalooban niya. Doon ka lang. Kahit gumewang pa yung mundo mo, kahit may problema pa, kahit parang imposible na kagaya ni Abraham, sabi ni Lord, magkakaanak ka. 75, lolo na ako. Oo, magkakaanak ka. Lumipas ang ilang taon, 30 years later, o 25 years later, wala pa rin, pero bago mag 100, binigay ni Lord. So, in contrary, sa mga nangyayari sa buhay mo, when you believe the promises of God, it will come to pass. Maniwala ka na ito kalooban ni Lord, kahit parang hindi na mangyayari, mangyayari pa rin yan. Dahil ang taong paduda-duda at paiba-iba ng paniniwala, walang matatanggap. Stick to your faith. Amen? Huwag yung, parang wala naman eh. Parang hindi naman. Ay, hindi na magbabago. Okay. Ay, magbabago pa yan. Ay, hindi na. Ay, oo. Wala kang matatanggap pag ganyan ka. Wala. Sabi ng Bible. So when you pray, believe. Sino pa pinakikinggan ng Diyos? John 15:16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Humayo ka at mamunga. Ano yung bungang tinutukoy dito? Yung bunga pong tinutukoy dito, dalawa. Yung Galatians 5, yung bunga ng banal na spirito, love, joy, peace, patience, etc. And then yung Proverbs 11:30, mga kaluluwang nadadala natin kay Lord. Sabi dito, the fruit of the righteous is a tree of life. Ang puno, ang bunga ng taong matuwid ay parang puno ng buhay at ang nagdadala ng kaluluwa, those who win souls are wise. So pag pinagsama itong dalawang ito, righteous tree of life, win souls, ito po yung bunga na tinutukoy dito. Pag ikaw tao na nagsishare ng gospel, nagdadala ng mga tao sa Diyos, dinadala mo sila kay Lord, ang sabi dito, you bear fruit. And then, your fruit should remain. Hindi lang, ay, dami ko nabuksang Bible study. Asa na ngayon? Di ko na alam eh. Kailangan yung Bible study mo, nananatili, nanganganak, nagba-Bible study rin sa iba. Nagdi-disciple din ng iba, nananatili at tuloy-tuloy. And then, anong sabi ng Bible? Sabi ni Jesus mismo, so that, whatever you ask of the Father in my name, again, He may give it to you. Pag ikaw namumunga at yung bunga mo nananatili, nagpapatuloy, hingin mo anuman. Nakailang ulit nang binanggit yung anuman. Kanina pa, anuman ang hingin mo, ibibigay. No wonder, kami na, ang tagal na namin kay Lord, ilan na ba yung bunga namin sa palagay niyo? Higit 10 church yung tinayo ko mula dito sa Pilipinas, Cubao, Quezon City, Aklan, Visaya, India, higit 10. So ilan na kaya ang bunga namin? Ilan kaya? Bawat church, sabihin natin, merong 30-50 ang Bible study. So kung yun ang basihan, ang dami namin bunga. Sa Bible po kasi, dalawa yung biyaya ng Diyos. Yung based on grace, wala kang ginawa. Grasya ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat binigyan ka. Pero merong biyaya ang Diyos na pinagtrabahuan mo. Reward ang tawag doon. Ito yun. When you bear fruit, God will reward you for that. So bakit kami nakakapunta kung saan-saan lugar, nag-i-enjoy kami sa ganito-ganitong mga bagay-bagay? Dahil namin bunga eh. So whatever we ask, in the Father, in Jesus' name, nakukuha namin.
Ano ba yung katabi mo? Gusto mong makuha lahat kay Lord? Gusto mong ibigay ni Lord yung gusto mo? Ibigay mo yung gusto niya. Ang gusto niya, maligtas ang mga tao. Yun ang gusto ni Lord. Kaya gawin mong trabaho ang soul winning and discipleship. Gawin mo to. At anumang hihingin mo, ibibigay ni Lord sa iyo. Amen? So, hindi naman mahirap kausap ang Diyos. Lagi nga yung sinasabi, hingin mo kahit ano. Pero, matino ka. Pero, may faith ka. Pero, may bunga ka. Yun lang. Sumusunod ka. Pangalawa, sa huli. Pag ikaw nagdasal, gusto mong sagutin ng Diyos yung dasal mo, siguraduhin mo, tama ang motibo mo. James 4:3. You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passion. Lord, gusto ko yumaman, pagpalain mo negosyo ko. Mga trabaho ko, pagpalain mo. Bigyan mo kami ng malaking bahay, maraming kotse. Bakit? Gusto kong magiganti sa mga kamag-anak na umapi sa amin. Alagay ko, hindi ka bibigyan ni Lord. Masama ang motibo mo eh. Bigyan mo kami ng maraming aeroplano, tangke. Bakit? Bobombahin ko sila. Eh pag ganyan ang iyong motibo, malabo tayo niyan, kapatid. Dahil ang Diyos hindi pumapatol sa ganyang dasal. Ang tinitingnan ng Diyos sa iyong paghingi, sa iyong pagdadasal ay yung motibo. God looks at the heart. Anong motibo mo? Bakit gusto mo yung bagay na yan? Pag motibo mo mali, ekis yan. Hindi mo matatanggap yan. Kaya siguraduhin mo, anumang pinagdadasal mo, kahit pa yan kalooban ni Lord. Pagyaman, kalooban ni Lord eh. Pero kung ang motibo mo mali, makapaghiganti, makapagyabang para masabi lang ng iba, uy, mayaman yan. Alam niyo, nauso yung manikang labubo. Alam niyo yun? Hindi na bubo, labubo. Nauso. Alam niyo yung troll? Nauso din yung troll. Eh, Chakadal. Si Chucky, kilala niyo? These are the same group of dolls. Ano pa yung ano ng Koreano? Yung may Korean telenovela noon na Goblin. Lahat ito, mga duwende at mga demonyo. Mga kapatid. Mga demonyo to na iba-iba lang anyo. Kaya lang naloko na naman tayo. Tapos may nagsuot lang na artista ng 45,000 po isa niya. Masabi lang na mayaman ka kahit mukha kang Diablo. Okay na. Yaman, no? 45,000 nakahilera sa upuan. No? Daming Christian bumili nun. Naka-display pa. Sabi ko, di nila alam ang pinagagawa nila. 45,000 isa. Para lang masabi, mayaman ka o mayabang ka. Tapos, mga monsters. Yung mga ngipin. So, kung ipayayamanin ka ni Lord at magyayabang ka rin lang, at uubusin mo rin lang sa paggawa ng kasamaan at mali, palagay ko hindi ka payayamanin ng Diyos. Kung pagyaman mo, mapapahama ka, hindi ka na payayamanin ng Diyos. Mas mahalaga sa Diyos makapasok ka sa langit kaysa makapasok ka sa 5-star hotel at sa mamahaling mga kainan. Mas gusto ni Lord makapasok ka sa langit. Kaya kung ang pagyaman ay kasasama mo, hindi yan ibibigay ni Lord sa iyo. Kahit kalooban pa niya yan. Sorry na lang. Pero kung alam ni Lord na ang pagyaman mo ay makakatulong ka sa maraming tao at mapapagpala pati yung church at iba, palagay ko si Lord hindi ka pagdadamutan yan. Kaya siguraduhin mo, ayos ang utak mo, ayos ang puso mo. And lastly, ang dasal na pinakikinggan ng Diyos ay yung may harmony sa relationship. Lalo na sa mag-asawa. Sabi dito sa 1 Peter 3:7, likewise, husbands, live with your wives in an understanding way. Naiintindihan nyo, nagkakaintindihan kayong dalawa, wala kayong sigalot, wala kayong away ng away, wala kayong mga bagay na disharmonious na relationship. So ito ay hindi lang sa mag-asawa, kundi sa lahat. No? Pag meron kang relationship na hindi maayos,
your prayer will be hindered. Lalo sa asawa mo. Bakit? Magkasama kayo sa bahay. Sabi dito, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. Kaya ano ang ilap ng pagpapala sa mga mag-asawang away na away? Para silang mga MMA fighters. Para silang Mr. Jones and Mrs. Jones. Di ba? Kaya yung blessing, alam niyo, ang blessing takot sa gulo. Hello? Ang blessing, takot sa magulong bahay. Magulong buhay. Kaya kung akala nyo nabe-bless na kayo, baka pag nagtino kayo, mas bless kayo. Nabe-bless naman kami ganito. Barya pa lang yan na dadangkot mo, tol. Barya lang yan. Pag ito ginawa mo lahat, baka umaapaw siksik-lik-lik, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Baka yung mga top 10 na mayayaman dito sa Pilipinas, pangalan mo na nakalagay, hindi na yung mga 2 letra lang. Di ba? Pag ito nagawa natin, mga kapatid, lahat ito, palagay ko, yung mga nakasulat na top 10 na mayayaman sa Pilipinas, hindi na 2 letra, 3 letra, mga 5 letra na siguro. Mga Aday, gano'n. Lopez, Santos, di ba? Ano pa? Ha? Lagay niyo pangalan niyo. Yun. Live in harmonious relationship, number 1, with the people inside your home. Asawa mo, anak mo, kapatid mo. Then, live in harmony, kasama mo sa church, sa kapitbahay mo, sa trabaho mo, sa eskwelahan. Pero lalong-lalo na sa asawa mo. Sabi mo sa katabi mo, live in harmony with your spouse. Kung asawa mo yung katabi mo, sabi mo, I will live in harmony with you. Hindi kita aawayin. Para mapagpala tayo, kapatid. Sabi ng Matthew 18, verse 19, again, I say to you, if 2 of you agree on earth about anything that they pray or ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. If 2 of you agree. Paano kung hindi kayo nagka-agree? Ayoko niyan. Kulit mo sabi na ito Dasal tayo. Hindi! Paano ka tutugunin ng Diyos? Di nga kayo magkasunduan. Gusto ni Mr. sa kortina, pink. Gusto ni Mrs. Blue. Mag-submit ka na kay Mr. Pink na. Di ba? Siya naman yung head. Pero wag mo ipilit, Mr. na, ay, ako head, mag-submit ka. Hindi ni-enforce yan. Kusang ginagawa yan. Kaya nga sa couples mentoring, tinuturo natin kung ano yung narinig mo, sa'yo yun, hindi yun sa kanya. Hindi yung gagamitin mo panghambalo sa asawa mo. Sabi ni Pastor, kaya ang daming galit sa akin yung iba ayaw naman ng couples kasi galit sa akin. Sabi ni Pastor. So, ngayon, pag nagkaroon ng sisihan, si Pastor lahat. Pastor ang nakikita, Pastor ang nasisisi, Pastor ang laging may kasalanan. Di ba? Pagising sa umaga, Bible ang almusal. Joke lang yan. So, imagine niyo, pag kayo nag-agree sa prayer, sabi dito, ask anything. Ito na naman yung salitang anything. Mag-asawa kayo, nag-pray kayo, hawak kamay. Lord, kailangan namin ng ganito. Ang bilis ng sagot pag kayo nag-pray, dalawa. Ang bilis. Ngayon, kung kayong pamilya nag-pray, lalo bumilis. May prayer meeting pa. May prayer and fasting pa. Nako. Kawawa Diablo dito. Kaya ayaw ng demonyo may harmonious relationship. Ayaw ng demonyo na nag-a-agree kayo. Gusto ng demonyo, disagree. Alam niyo yung word na amen? Ang ibig sabihin ng amen, agree. Amen, Lord. Agree, Lord. Yes, Lord. Kaya when you say amen, I agree. Kaya when you pray, nagkakaroon ng agreement.
Sinong gustong sagutin ng Diyos ang lahat ng kanyang dasal? Asahan. Kaya mong mamuhay with harmony sa mga tao sa paligid mo? Lalo sa asawa mo? Kaya mong magdasal na tama ang motibo mo? Lalo sa pagyaman? Para maging blessing tayo sa iba? Kaya mong mamunga ng mga kaluluwa na magiging follower ni Jesus, magiging disciple? Kaya mong magbukas ng Bible study, magbukas ka para magkaroon ka ng bunga. Kaya mong mag-pray ng may faith kahit yung pinagpipray mo parang imposible. Kaya mong mag-pray according to God's will dahil alam mo yung salita ng Diyos at sinusunod mo. At kaya mong magpakatino. In the name of Jesus, mga anak ng Diyos. So when you do all these things, prayer is easy. Amen? Tatayin tayong lahat. Gustong-gusto ni Lord sagutin yung mga dasal natin. That is His desire and delight. Gusto niyang pagpalain yung mga anak niya. Kung tayong mga anak niya dito sa lupa, nagkakasala, imperfect tayo, nagbibigay tayo ng mabuti sa ating mga anak. No? Binibigyan natin sila kung ano hinihingi nila. We want the best for our children. At minsan nga, kahit hindi hinihingi, binibigay natin grace. Ganon din ang Diyos. Mas gusto niya tayong pagpalain. Kaya lang, yung mga requirements sa blessing na to, kailangan makasunod tayo. Hindi pwedeng kukunin natin yung blessing pero hindi natin susundin yung requirements. Hindi pwede. Kailangan sundin po natin. Amen po. Kaya i-record nyo yan, pag-aralan nyo yan araw-araw. Hopefully, paglipas ng isang buwan, lahat ng pinagdadasal nyo na ang tagal-tagal na hindi dumadating, lahat answered prayer na. Amen? Sino po yung ngayon lang naka-attend dito? Pwede po bang pakitaas ang inyong kamay? Wagayway lang. Ayan. Sige po. Tapos na po tayo, mag-closing prayer tayo. Baba po kayo dito, pag-pray ko kayo. Bitbitin nyo na yung mga gamit nyo at kung may mga nag-invite, samahan nyo sila. Kung wala naman, yung mga ushers natin dyan, paki-ano sila, i-guide nyo sila dito. Ayan, welcome po kayo dito sa aming munting tahanan spiritual. Ang pangalan po ng grupo namin ay JUIA, Jesus Our Hope International Assemblies. Wala po kaming religion na pinopromote, wala po kaming ibang pangalan na tinataas dito, kundi si Jesus lang. Dahil wala pong pangalan na binigay sa silong ng langit para tayo maligtas, kundi ang pangalang Jesus. At walang binigay din sa atin para mamatay, tubusin ang ating kasalanan, kundi si Jesus lang. So ngayon, yung pinag-aaralan po natin kanina is prayer. Alam nating lahat yung dasal na Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Doon pa lang sa unang mga salita, Ama namin. So sa dasal na to, ang pinakikinggan ng Diyos ay yung nagsasabing Ama siya. Ibig sabihin, anak niya. So ang anak lang ng Diyos, ang pinakikinggan ng Diyos. At nakita natin kanina, ang mga makasalanan, ang mga masasama, hindi pinakikinggan ng Diyos. Anak lang talaga niya. So ngayon, ang dami nating hingi, ang dami nating hiling, ang dami nating gustong mangyari sa buhay natin, pero hindi nangyayari. Kasi malamang hindi tayo anak ng Diyos. Pero nakagisna natin, lahat tayo anak ng Diyos. Dati. Pero nung nagkasala si Adan at si Eva, nahiwalay ang tao sa Diyos. Hindi na anak ng Diyos. Dahil lahat ng tao naging makasalanan. Pero lahat ng tao mahal ng Diyos. At gusto niyang maibalik sa pagiging anak. Paano mangyari? Sabi na John 1:12, sa lahat ng tumanggap kay Jesus, nanampalataya sa kanyang pangalan, binibigyan sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Ayan, nakasulat po dun sa John 1:12. Kaya pag tinanggap natin si Jesus, nanampalataya tayo sa Kanya, anak tayo ng Diyos. At pag tayo nagdasal ng Ama namin, nako, ang Diyos biglang titingin sa iyo at yung tenga niya, nag-aantay ko anong sasabihin mo. At handang-handa siyang ibigay yung mga pangangailangan natin. So bago po tayo
manalangin ng ganon. Manalangin muna tayo ng pagsisisi at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon natin at Diyos ng ating buhay. Pwede po ba tayong yumuko lahat at pumikit? Taas po natin ang isang kamay natin sa Diyos, simbolo ng pagtanggap natin sa Kanya at paniniwala. Lahat po tayo. At sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Sa oras na ito, nagpapakumbaba, inaamin ko, ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa para iligtas, para ayusin, para baguhin ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay doon sa krus ay para tubusin ako, patawarin at linisin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, aking Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo, sa buhay na walang hanggan na natanggap ko sa oras na ito. Salamat din, ginawa mo akong anak ng Diyos sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Patuloy tayo nakayukot, nakapikit. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan ngayon. Kilala mo sila, alam mo pinagdaraanan nila, alam mo buhay nila, alam mo yung mga hiling, dalangin nila sa kanilang puso. Alam mo yung mga bagay na ang tagal-tagal na hinihingi nila pero hindi nangyayari. Hindi natutupad, hindi dumadating, Panginoon. Pero ngayon, naintindihan namin, pag anak mo kami, pakikinggan mo kami. Pag hiningi namin sa pangalan mo, sa matuwid na puso, ayon sa kalooban mo, tama motibo, maayos ang relasyon. Lord, itong mga hinihiling namin, malaki man ito o maliit, kaya mong ibigay ito. Dahil ikaw ang Diyos ng himala, walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin ko mula ngayon, patunayan mo sa kanila, mula dito sa baba hanggang doon sa taas, na yung matagal nang pinagpipray namin na hindi dumarating ang sagot, breakthrough will come. Breakthrough will come today in Jesus' name. Your answer will come today in the name of Jesus. You will perform miracles, Lord. You will make a way. Yung imposible magiging posible. Yung mga bagay na parang hindi mangyayari, mangyayari, Panginoon, in Jesus' name. Yung mga sakit, Panginoon, na hindi gumagaling, galing sa tagal na, Lord, pinagaling mo na in Jesus' name. Yung mga pangangailangan, Panginoon, na hindi dumadating, yung mga blessing na hindi dumadating, Lord, pinarating mo na in the name of Jesus. Yung mga may utang na dapat magbayad sa kanila, Lord, magbabayad na. Yung mga projects, yung mga kontrata na hindi mapirma-pirmahan, hindi ma-close ang deal, Lord, kinlose mo na ngayon in the name of Jesus. Salamat sa breakthrough. Salamat sa siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa lahat ng pinag-aralan namin. Whatsoever you ask, whatever you ask, anuman ang hingin mo, anuman ang hilingin mo. Kaya Lord, lahat ng anuman na yan, na hinihiling ng bawat isa, release your blessing from heaven at ma-receive ng bawat isa. Palain mo kami sa buong linggong ito. Let there be hundreds of testimony next week, Lord, na naranasan namin yung katibayan, yung katunayan ng tinuro ko ngayon. Yung kapangyarihan ng prayer, Panginoon. Marami kaming testimony sa mga Bible studies na ito, Panginoon. Kaya salamat. We give you all the praises, Lord. We give you all the honor and thanksgiving.
In the mighty, mighty name of Jesus our Lord, we pray. Amen and amen. God bless you all.